Henesis Kapitulo 50. At yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama, at umiyak sa ibabaw niya, at hinalikan niya siya. At iniutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot, na embalsamahin ang kanyang ama, at inimbalsama ng mga manggagamot si Israel. At 40 araw ang ginanap sa kanya, sapagkat gayon ginaganap ang mga araw ng pag-embalsama. At tinangisan siya ng mga Ehipsyo ng 70 araw. At nang makaraan ang mga araw ng pag-iyak sa kanya, ay nagsalita si Jose sa sangbahayan ni Faraon na sinasabi, "Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong mga mata, ay salitain ninyo, isinasamo ko sa inyo, sa mga pakinig ni Faraon, na inyong sabihin, pinanumpa ako ng ama ko na sinasabi, narito, ako'y namamatay. Sa libingan na aking hinukay sa akin sa lupain ng Kanaan, ay doon mo ako ililibing. Ngayon nga'y pahintulutan ninyo akong umahon, isinasamo ko sa inyo, at aking ilibing ang aking ama, at babalik uli ako." At sinabi ni Faraon, "Umahon ka, at ilibing mo ang iyong ama, ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo." At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama, at kasama niyang umahon ang lahat ng lingkod ni Faraon, ang mga matanda sa kanyang sangbahayan, at ang lahat na matanda sa lupain ng Ehipto. At ang buong sangbahayan ni Jose, at ang kanyang mga kapatid, at ang sangbahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata, at ang kanilang mga kawan, at ang kanilang bakahan, ang iniwan nila sa lupain ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo, at mga nangangabayo, at yaoy naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giika ni Atad, na nasa dako pa roon ng Hordan, at dooy na naghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy. At kanyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupaing yaon, ng mga Kananeo, ang panaghoy sa giika ni Atad, ay kanilang sinabi, "Ito'y isang kahambal-hambal na panaghoy ng mga Ehipsyo." Kaya't ang pangalang itinawag ay Abel Misraim, nasa dako pa roon ng Hordan. At ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila, sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan, at inilibing siya sa yungib ng Makpela, na binili ni Abraham, 10 ng parang na pinakaaring libingan, kay Efron na Heteo sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Ehipto, siya at ang kanyang mga kapatid, at ang lahat na umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na mailibing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, "Marahil si Jose ay mapopoot sa atin, at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kanya." At ipinasabi nila kay Jose, "Iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid, at ang kanilang kasalanan, at ngayon ay aming isinasamo sa iyo, na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid naman, at nagpatira pa sa harap niya, at kanilang sinabi, "Narito, kaming iyong mga lingkod." At sinabi ni Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao.
Kaya nga, huwag kayong matakot. Aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata. At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Ehipto, siya at ang sangbahayan ng kanyang ama, at si Jose ay nabuhay na 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Efraim hanggang sa 3 sali ng lahi. Ang mga anak man ni Makir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob." At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito." Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inimbalsama siya at siya'y inilagay sa isang kabaong sa Ehipto.